Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Maraming kayang isakripisyo ang mga magulang para sa mga anak, lalo na pagdating sa kanilang pag-aaral. Pero kailangan nga bang magsakripisyo din ang mga anak bilang kapalit ng ginawa ng kanilang mga magulang? Dear Papa Dudut, magandang gabi Papa Dudut, I'm Aris from Bulacan at sumulat po ako sa inyo kasi gusto kong ibahagi ang parting ito ng buhay ko na kailanman ay hindi ko po makakalimutan. Napahinto ako sa pag-iisip noon nang biglang may nangangaroling na sa harapan ko habang kumakain ako ng mainit na kakanin. Noon ko lang napagtanto na malapit na ang Pasko. Napangiti ako at ganoon din kami ng mga kapatid ko noon. Nangangaroling kapag malapit na kasi ang Pasko. Napatingin ako sa paligid ko at marami na ring mga parol ang nakasabit sa mga poste at sa kung saan saan. Naalala ko pa noon na nagsasabit kami ng parol ni Itay sa tapat ng pinto ng bahay. Pero simula nang nangyari ang mga masalimuot na pangyayari sa buhay ko, isinumpa ko na noon na hindi na ako babalik sa lugar na yon. Ang lugar kung saan ako isinilang at nagkaisip. Habang bumabiyahe ang bus na sinasakyan ko, ay hindi ko maiwasan na balikan ang nakaraan na babalikan ko ngayon 6 years ago. Bilisan mo naman ate. Pag-aapor ako sa nakakatanda kong kapatid. Nasa loob kami ng isang napakalaking tindahan sa pamilihang bayan. Hawak ko ang bigas na pinabibili ng nanay namin. Kanina pa kasi siyang namimili ng kung ano man doon sa istante. Sandali nga lang, aniya at pasimpleng dinampot at isiniksik sa bra ang 2 pansit kanto na nakadisplay roon. Nanlaki ang mga mata ko sa ginawa ni ate dahil hindi ko akalaing magagawa niyang mangupit. Elise, anong ginagawa mo? Sabi ni inay, kasalanan ng mangupit. Pwede ba Aris? Huwag mo akong pinapangaralan dito. Pinanlakihan niya ako ng mga mata. Pakunwari napalingon-lingon upang siguraduhin walang nakakakita sa ginawa niya. Nilapitan niya ako sabay bulong sa akin ng pasimpleng tara na bilis at kaagad niyang kinuha sa akin ang hawak kong plastic at kaswal na tinungo ang mahabang counter. Nanginginig ako sa kinakatayuan ko sa sobrang kaba. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Alamang oras ay maaaring kapkapan ng tindera ang kapatid ko. Kinakabahan ako sa pwedeng mangyari sa kanya kung sakaling mahuli siya. Hoy Aris, ano pang tinutunganga mo dyan? Halika na, sigaw niya sa akin. Pagkatapos ay nauna na itong naglakad at tinungo ang labasan ng tindahan. Nang matauhan ako ay mabilis na akong tumakbo para humabol sa kanya. Sa labas ko na siya naabutan. Ate teka, hinabol ko siya at umagapay sa paglalakad niya. Ate, masama ang ginawa mo. Magagalit si inay kapag nalaman niya ang ginawa mong yan. Giit ko. Huminto siya sa paglalakad at hinarap ako. Bakit, magsusumbong ka? Para naman sa atin tong lahat eh. Diskarte ang tawag dito. Wala na tayong makain kaya walang masama sa ginawa ko. Pangangatwiran pa niya. Halika na nga. May inis akong nahimigan sa boses niya. Marahil ay dahil sa sinabi ko. Pero masama naman talaga ang mag-umit. Napabuntong hininga na lamang ako at saka mabilis na siyang sinundan pa uwi. Papadudot na tapos ang gabihan namin na pinaghatian ang kanin na halos karampot para malamanan ang aming mga sikmura. Hindi ko na lang sinabi kay inay ang nangyari kanina sa tindahan. Ayaw ko nang dagdagan pa ang mga alalahanin at iniisip niya. Matapos naming makapagligpit ng pinagkainan, ang inay naman ang naglatag ng mga karton at banig sa sahig upang ihanda na ang aming hihigaan. Inay, aalis muna ako. Paalam ni Ate Elise habang nagbibihis. Gabing-gabi na anak,
Bakit lalabas ka pa? Ang sabi ni inay na halata sa boses ang pag-aalala. Palalim na rin kasi ang gabi noon. Kailangan inay. Simula ngayon ay masanay na kayo ng ganitong oras ang pag-alis ko. May nahanap na akong trabaho at mas malaki ang kikitain ko dito kumpara sa pagtitinda ng gulay sa maghapon sa palengke. Ang sabi nito pagkatapos may suot ang pantalon na 3/4. Binuksan nito ang wallet at inabot ang 200 kay inay. Etong unang sahod ko ngayong gabi. Ibinalik ko na para may pambili kayo ng mga kakailanganin bukas. Sige, alis na ako. Paalam nito at nagmamadali nang lumabas ng bahay. Hindi na muli pang sumulyap sa amin. Nakakapanibago kasi kilala ko si ate na malambing sa akin. Papadudot, hindi ko alam kung anong trabaho ngayon ng kapatid ko. Ang tanging dalangin ko lamang ay maayos at marangal ang trabahong yon. At sana'y hindi siya mapahamak sa ginagawa niya. Nalimpungatan ako mula sa pagtulog nang maramdaman ko na wala sa tabi ko si inay. Hindi ako sanay na walang katabi kaya kaagad na nawala ang antok ko. Napabangon ako at maingat na lumabas ng pintuan nang may marinig akong mahihinang kaluskos at mga impit na ungol sa likod ng bahay kung saan ay matatagpuan ang lutuan. At gano'n na lamang ang pagkagulat ko nang makita ko si inay na nakikipagtalik sa kung sino. Sigurado kung hindi si Ita yon at hindi pamilyar ang mukha pero hindi yon ang tatay ko. Napatakip ako ng bibig ko at maingat na umalis sa lugar na yon. Bumalik ako sa kwarto at humiga na. Pinilit kong iwaksi ang nasaksihan ko pero hindi pa rin mawala-wala sa utak ko ang pangyayaring yon. Pigil ang paghikbi pero patuloy ang paglandas ng luha sa mga mata ko. Takang-taka ko at gulo ang isipan ko. Bakit? Bakit ginawa yon ni inay? Hindi na ba niya mahal si Itay? Paulit-ulit na tanong ko. Anong dapat kong gawin? Papadudot, pinagpasyahan kong manahimik na lamang sa nasaksihan kong hindi kaaya-aya na ginawa ni inay ng gabing yon. Ayaw kong mag-away sila ni Itay kapag nalaman niyang pinagtaksilan siya ni inay. Natatakot ako na ma-broken family at ayoko pong masira ang masaya naming pamilya. Opo, ng panahon na yon ay nakatatak pa rin sa isipan ko na meron kaming masayang pamilya. Naging malimit na rin ng pag-uwi ni ate sa bahay. Kung umuwi na lamang ito ay isang beses sa isang linggo. Nagbibigay na lamang ng pera kay inay at may mga kapatid pa kaming maliliit at nag-aaral pa na kailangan ng suporta. Si inay naman ay naging madalas ang paglabas tuwing gabi at wala akong ideya kung saan siya nagpupunta. Inay, saan po kayo pupunta? Gabi na po Madilim po sa daanan, baka alam kong madilim na aris, hindi ako bulag. Huwag mo na rin tanungin kung saan ako pupunta. Aniya habang naglalagay ng lipstick sa mga labi habang nasa harapan ng salamin. Kung hindi ako lalabas ngayon, wala tayong kakainin bukas at ipambabayad sa ilaw. Yang kapatid mong si Elise, naku, kapag nakita ko yan, kakalbuhin ko talaga. Magdadalawang linggo nang hindi nagbibigay ng pera. At ang magaling ninyong ama, ni Honey Ho, wala man lang paramdam. Minsan sa isang buwan na nga lang magpadala, kulang na kulang pa. Paghihimutok niya. Pagkatapos tumayo na siya at inayos ang suot na simpleng blouse at pantalon. Nanatili lamang ako sa kinakatayuan ko habang pinapanood si inay. O paano, alis na ako ha? Ikaw nang bahala dito at tumingin-tingin sa mga kapatid mo. Bilin niya at nilampasan ako. Huwag mo na akong hintayin dahil bukas na ako uuwi. Isarado mo na lamang itong pinto. Huling bilin niya at tuluyang lumabas na ng pintuan. Sa paglipas ng mga araw, linggo at umabot ng 5 buwan ay naging malimit na ang pagpapakita ni Ate Elise at ang madalas na paglabas-labas ni inay sa gabi. Hanggang isang araw ay tuluyan nang hindi nagpakita o nagparamdaman lang si ate sa amin. Kinalimutan na kami. Bali-balita na nakipagtana na sa nobyong nakilala nito sa pinapasukang trabaho. At si Itay naman ay tuluyan na yata niya kaming kinalimutan. Hindi na kami nakatanggap ng sustento mula sa kanya sa Maynila. Papadudot, araw-araw na masarap ang kinakain namin sa tuwing darating si inay galing sa trabaho niya.
Labag man sa kalooban ko ang paraan niya para buhayin kami ay wala akong magagawa. Sino ba naman ako para sumbatan ang inay ko? Isa lamang akong anak na umaasa rin sa kanya katulad ng dalawa ko pang maliliit na kapatid. Pero hindi ko akalain na isang araw ay magagawa yun ni inay. Isang umaga ay nagising ako sa iyak ng kapatid kong si Marlon. Ang 9 na taong gulang kong kapatid. Nagmumula ang iyak niya sa labas ng bahay na animoy nagmamakaawang huwag siyang kunin. Malakas ang pag-iyak na halos hindi ko na maintindihan ang mga salitang binibigkas niya. Napabangon ako at napakaripas ng takbo palabas at doon nga ay nakita ko ang isang tricycle na nakahinto sa tabi at may isang ginang at Ginoo ang nasa tabi noon at pilit na isinasakay ang kapatid ko sa loob noon na patuloy sa panlalaban at pag-iyak. Naroon din si inay at pinapagalitan ang kapatid ko na ayaw sumama. Inay, saan pupunta si Marlon? Tanong kong nalilito. Dinig na dinig ko ang pagtawag sa akin ng kapatid ko. Kaya dali-dali ko siyang hinila habang isinisigaw. Na bakit niyo siya kinukuha? Saan niyo dadalhin ang kapatid ko? Umiiyak na tanong ko. Ate, tulungan mo ko, ayaw kong sumama ate. Sigaw na pagmamakaawa sa akin ni Marlon. Pilit ko siyang hinihila pero patuloy naman si inay sa pagpigil sa akin at patuloy rin ang dalawang matanda sa paghila sa loob ng tricycle sa kapatid ko. At tuluyan na akong napahagulhol ng iyak. Nang umandar na palayo ang tricycle dahilan para mabitawan ko ang kamay niya. Napasalampak ako sa sahig habang tinatawag ang pangalan ng kapatid ko. Pwede ba Aris? Itigil mo ng pag-iyak dyan? Paninita sa akin ni inay. Tinignan ko siya ng masama. Bakit inay? Bakit? Muli akong napaiyak. Paano mo naaatim na gawing ipamigay si Marlon ang sarili ninyong anak? Galit na sigaw ko. Napatayo ako at hinarap siya. Ang sama ninyo? At pagkatapos noon ay isang malutong na sampalang natanggap ko mula sa kanya. Sa sobrang lakas ay napahawak ako sa pisngi ko. Wala kang karapatan na sabihing masama ako dahil anak lang kita. Lahat ay ginawa ko para buhayin kayo dahil ang tatay ninyo at ang ate ninyo ay makasarili. Sila ang masama at hindi ako. At doon ko nakita ang pagpatak ng luha ni inay. Kaya ko ipinapaampon si Marlon dahil para rin yon sa ikabubuti ng buhay niya. Hindi ko na kayo kayang pag-aralin. At alam ko sa mag-asawang yon kaya nilang bigyan ng magandang buhay at kinabukasan ng kapatid mo. Tuluyan nang umiyak si inay. At halos madurog ang puso ko sa mga nakikita ko. Sa sobrang pagkalito ko at sakit na nararamdaman ng damdamin ko ay napatakbo ako palayo ng bahay habang ang mga mata ko ay patuloy lamang sa pagpatak ng mga luha. Papadudot naging malamig ang pakikitungo ko kay inay matapos ang nangyaring yon. Sa tuwing may tinatanong lamang siya ay saka ko lamang siya sasagutin sa paraan na hindi na kagaya ng dati. Hindi niya ako masisisi, masakit sa parte ko ang mawalay sa isa sa mga kapatid ko. Sobrang sakit. Isipin ko pa lamang na hindi na kami magkikita kailanman ay parang nadudurog ng labis ang puso ko. Dumaan muli ang 4 na buwan na kami na lamang 3 ni inay at ng kapatid kong 5 taong gulang ang namumuhay at nakatira sa bahay. Itinuong ko na lamang ang buong pansin ko sa pag-aaral at pag-aasikaso sa bunso kong kapatid na si Nilo. Madalas kasi nawala si inay sa bahay at kung umuwi man ito ay umaga na. Naalala ko pa noong galing ako sa paaralan ni Nilo para sunduin ito. Pauwi na kami at natigilan ako sa pagpasok sa pinto nang maulinigan ko ang matigas na boses ni Itay sa loob ng bahay. Si Itay, dumating na si Itay. Pahakbang na ako papasok nang bigla kong marinig ang tinig ni inay na animoy nagmamakaawa. Napalumudlaway ako. Bigla akong binundol ng kaba. Napatingin ako kay Nilo na hawak-hawak ko ang isang kamay. Kagad ko itong binuhat at itinago sa isang sulok. Nilo, dito ka lang ha. Huwag kang aalis hanggat hindi ako dumarating, okay? Ang sabi ko sa kanya. At tinanguan naman niya ako. Sumenyas din ako na huwag siyang mag-iingay bago ako naglakad ng maingat pabalik ng bahay. Dinig na dinig ko ang sumbatan at sigawan nila. At ilang mga tunog na nagkakalampagan at nababasag na kung ano-anong mga bagay sa loob.
Sa sobrang takot ko ay nanginginig ang mga kamay kong binuksan ng dahan-dahan ng pinto. Kitang-kita ko ng sampalin ni Itay si inay na walang ibang saplot sa hubad niyang katawan kundi kumot. Akmang susugurin ni inay si Itay ng kutsilyong hawak niya nang maagaw yun ni Itay sa kanya. At pagkatapos ay inihagis nito yon malayo sa kanilang dalawa. Galit na galit at muling sinampal ni Itay si inay. "Tama na!" Sigaw ko kasabay ng pagka-off balance ni inay sa lakas ng impact ng sampal na natamo. At mas lalo akong binalot ng takot nang eksaktong tumama ang ulo ni inay sa nakausning malaking pako sa dingding. Kitang-kita kong pag-agos ng dugo mula sa ulo niya. "Inay! Divina?" Halos sabay na sabi namin ni Itay. Napatakbo ako palapit kay inay at natutulirong inangat ang ulo niya. Divina? Diyos ko, hindi ko sinasadya." Dinig kong sabi ni Itay at dinaluhan rin si inay. Kitang-kita ko ang pagkalito at takot sa mukha ni Itay. "Itay, dalhin natin si inay sa ospital, Itay. Dalhin natin si inay." At napahaguluhol ako ng iyak at mahigpit na niyakap si inay. Halos maparalisa ang katawan ko nang maramdaman ko ang pagtayo ni Itay at mabilis na kumaripas ng takbo palabas. "Itay, saan ka pupunta, Itay?" Buong lakas na pagtawag ko pero mabilis na siyang naglaho sa paningin ko. Namatay si inay sa nangyaring yon, Papa Dudut. Hindi ko akalain na magagawa yon ni Itay. Sobrang namumuhi ako sa kanya. Sa tulong ng ilang kaibigan ni inay, napalibing naman siya at si Itay ay pinaghahanap na. Nalaman kong nadatnan ni Itay na may kasiping si inay na ibang lalaki ng araw na yon. Ayon pa sa ilang mga kapitbahay na nakarinig at nakasaksi. Matapos ang libing ay may dumating muling pagsubok sa buhay ko na hindi ko inaasahang kakaharapin ko. Namamanhid na ang buong katawan ko sa lamig na dulot ng ulan. Katunayan ay hindi ko na alam pa kung saan kami pupunta ng kapatid kong si Nilo. Simula nang mapalayas kami sa kadahilan ng wala na akong may pambayad sa bahay na dati naming tinitirhan noon. Inalis ko sa pagkakabalot ng kapote si Nilo pagkatapos naming makasilong sa isang gate ng napakalaking bahay. "Nilo, patawarin mo ko, ha? Patawarin mo si Ate Aris kung iiwan kita." Niyakap ko siya ng mahigpit. "Promise, babalikan kita kapag okay na ang buhay ko, basta wag kang aalis dito, ha?" "Opo, ate," aniya kasabay ng pagtango. Muli akong napaiyak. Niyakap ko uli siya ng mahigpit bilang pamamaalam at pagkatapos ay tumayo na ako. Pinindot ko ang doorbell na nakita ko bago ako nagsimulang humakbang palayo sa kapatid ko na walang kamuwang-muwang na kumakaway sa akin. Naputol ang pagbabalik tanaw ko sa nakaraan nang huminto ang sinasakyan kong bus. Isinukbit ko sa balikat ko ang bag ko at pagkatapos ay bumaba na ako. Pagkarating ko sa tapat ng isang bahay na napakaraming tao ay hindi muna ako buwaba ng tricycle. Hindi ko alam kung tutuloy ba ako sa pagpasok o aalis na lamang. Huminga ako ng malalim bago ako nagpasyang buwaba na at lahat ng mga taong nakatingin sa akin ay patay mali siyang hindi ko na lamang pinansin. Nagtuloy-tuloy ako sa paglalakad hanggang sa tuluyan kung makita ang kabaong niya, ang kabaong ni Itay. Ang Itay ko na matagal na kaming kinalimutan pero ayun ako at nagluluksa pa rin sa pagkawala niya. Papadudot habang naglalakad ako, papasok sa isang bahay ay hindi ko namalayan na pumapatak na pala ang luha ko. Bago ko naramdaman ang lungkot at pangungulila sa puso ko. "Itay?" Hirap na hirap ang kalooban ko na sambitin ang salitang yon. Nang tuluyang kong marating ang kabaong at makita si Itay na nakahiga na sa loob noon. "Aris? Ikaw ba si Aris Dominguez?" Napalingon ako sa nagsalitang isang matandang babae na lumapit sa akin. "Ako nga ho, paano niyo po?" Ngumiti ito ng magaan. "Ako ang tiyahin ng ama mo, Lola Mercedes mo." Anito at hinawakan ang mga kamay ko at tuluyang umiyak. "Ako ang naghanap at nagpadala ng sulat sa iyo. Huling habilin sa akin ng iyong Itay ang hanapin ka. Mahal na mahal ka ng tatay mo." Umiiyak niyang saad at mas lalo akong napaiyak
Nang sabihin niyang namatay ang itay na pinapangarap akong makita kahit sa huling hininga nito. Niyakap ako ni Lola Mercedes ng mahigpit at bago siya sumuko sa sakit niya, isa-isa niyang hinanap kayo ng mga kapatid mo. Kumalas ako sa pagkakayakap ni Lola. Ano pong ibig ninyong sabihin? Pinunasan ko ang pisngi kong basang-basa ng luha. Tumingin siya sa likuran ko, Papa Dudut, at nang mapatingin ako doon ay walang pagsidla ng luha ko sa halo-halong emosyon na naramdaman ko ng mga oras na ito. Kaagad ko silang niyakap ng mahigpit at ganoon din sila sa akin, Papa Dudut. Ate, na-miss kita, umiiyak na sabi ni Marlon sa akin. Mas sobrang miss na miss ko na kayo. Walang humpay ang pagagos ng luha ko sa sobrang kagalakan na makita ko silang muli. Nagyakapan din kami ni Ate Elise at ang huli ay si Nilo na malaki na. Natatandaan mo ba si ate? Tanong ko sa kanya sa pagitan ng mga hikbi ko. Opo ate, aniyang nahihiya at tuluyan na ring umiyak. Hinalikan ko siya sa pisngi niya at niyakap ng mahigpit, Papa Dudut. Ito na ang pinakamasayang regalo mo sa akin, itay. Ang mabuo kaming mga magkakapatid at magkasama-sama ngayong Pasko. Papa Dudut, naging magaan ang dinadala ng loob ko nang tuluyang kong napatawad si itay. Humingi na rin ako ng kapatawaran sa pagkimkim ng sama ng loob sa kanya. Matapos ang libing ay kinuha ko na ang mga kapatid ko at inuwi sa bahay kung saan ako nakatira. Si Ate Elise ay tumangging sumama sa akin dahil may sarili na siyang pamilya, pero nangako naman siyang bibisita lagi sa bahay at dadalo sa nalalapit na Paskong darating. Ate, tama ba itong ginagawa ko? Tanong sa akin ni Marlon na abala sa pagde-decorate ng Christmas tree. Oo naman, ang ganda nga ng pagkakaayos mo. Papuri ko sa kanya. Halika't bumaba ka na dyan, nakahanda na ang hapagkainan, kakain na tayo. Sige ate, susunod na. Masigla siyang tumalon pababa mula sa pinagtayuan niya, saka sumunod sa akin papunta sa kusina. Nasaan nga pala si Nilo? Baka nasa taas pa ate, tinatapos pa yata ang assignments niya. Tawagin mo muna at sabihin mo na kakain na. Sige ate, aniya, at dali-daling umakyat papunta sa kwarto ni Nilo. Ipinagpatuloy ko ang paghahain sa mesa ng mga pagkaing niluto ko para sa kanila. Habang abala ko sa pag-aayos ay narinig ko na palapit na sila sa gawi ko. Tara na, kumain na tayo. Natigilan ako nang makita ko ang napakagandang ngiti nila habang nakahawak ng cake si Nilo at si Marlon naman ay hawak ang lobo at kartulina na may nakasulat na Happy Birthday ate. We love you. Pagkabasa ko noon ay sinundan nila yon ng isang birthday song. Habang pinapanood ko sila ay nasabi ko na lamang ng taimtim na Lord, napakaswerte ko. Binigyan ninyo ako ng pamilya na kahit na hindi perpekto ay mahal na mahal ako at mahal na mahal ko din. Marami pong salamat sa mga blessings. Ate, happy birthday! Sabay nilang bate sa akin. Inihipan ko ang kandilang nasa ibabaw ng cake. Salamat! Si ate iyakin, biro pa sa akin ni Marlon at pinahid ang luha sa pisngi ko. Niyakap ko silang pareho. Mahal na mahal ka namin ate. Mas mahal ko kayo. Basta kasama ko kayo ay okay na ako. Ahem? Hindi ba ako kasali dyan? Biglang basag sa katahimikan ng isang boses sa kung saan paglingon ko sa bungad ng kusina ay nakita ko si Ate Elise. Ate! Ngumiti siya. Ako nga sis, happy birthday! Basiglang bati niya at niyakap ako. Eto nga pala gift ko. Mula sa amin ang pamangkin mo at ng bayaw mo. Abot niya sa regalong hawak niya matapos ang yakapan naming dalawa. Nasa na nga pala ang anak mo ate at si Kuya Jerry? Susunod sila bukas. Ngayong kaarawan mo, eto na siguro ang time para magbanding tayong apat. Ani at ngumiti. Napangiti rin ako sa itinuran niya. Natapos ang karawang ko kahapon na sobrang saya. Natanggap ko ang isang regalong walang kapantay na iniregalo sa akin. Yon ang magkasama-sama kaming magkakapatid sa aking kaarawan. At habang sinusulat ko ito, ilang oras na lamang ay Pasko na. Makikilala ko na rin sa wakas
Ang dumagdag sa aming pamilya, ang bayaw naming si Jerry at ang pamangking kong si Gail. Sabi nga nila Papa Dudut, ang pagpapatawad at pagiging positibo sa lahat ng bagay ang dapat pinapairal ngayong Pasko. Kahit na hindi Pasko o ano pang araw yan, matuto tayong magpatawad at humingi ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan. At wala akong mapagsidlan ng kagalakan dahil kasama ko sila ngayong araw ng Pasko. Wala na akong mahihiling pa. Sana ay nagustuhan po ninyo ang kwentong ibinahagi ko ngayong gabi, Papa Dudut. At sana ay nakapag-iwan din po ito ng aral sa ating mga kaistorya. Ako po ay nakangiti habang sinusulat ko ang liham na ito ngayong panahon ng Kapaskuhan. Hindi ko po alam kung kailan ninyo matatanggap ang sulat ko, ngunit ngayon pa lamang ay maraming salamat na. Lubos na gumagalang, Aris. Maraming salamat, Aris, sa pagsulat mo sa aking YouTube channel at napakalaki ng aral na naiwan mo sa gabing ito. Ang aral ng tunay na pagmamahalan at pagpapatawad. Na makakamit lamang natin ang kapayapaan sa ating isipan sa oras na tayo ay magpatawad. Kaya sana marami ka pang biyaya na makuha mula sa ating Panginoong may kapal. Kasama na ang iyong buong pamilya. Muli, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.